Ang mahirap sa wholesaling, para kang scavenger hunter eh. Best thing about wholesaling is ikaw yung may option kung ano yung gusto mong gawin sa magiging outcome nung makukuha mong deal. Kung gusto mo i-keep as a rental, kung gusto mo siyang i-flip, kung gusto mo siyang i-wholesale. Out of curiosity lang ha. Yeah. Alam ko may 10 na bahay niya. Pero lahat yung renta. At the same time, lahat naman na binibili niyang bahay, sinisemi-slip niya yung bahay o inaayos niya pa din para makuha niya yung appraisal na gusto niya. Ngayon, natatanong ko sa sarili ko, putya, ba't hindi ginagawa ito ni basically yun na yung ginagawa niya sa mga bahay niya? To short answer you bro, hindi kasi yun yung goal niya. Okay? Oh. Kaya tulad ng sinabi ko sa'yo, kailangan alam mo yung goal and alam mo yung plans na gusto mong mangyari. Hindi ka pwedeng maging sentro kung ang laro mo is point guard. Kaya hindi niya ginagawa yun kasi hindi yun yung trip niya. Kasi ang wholesaling bro, mahirap. Ikaw yung nakikipag-negotiate kay seller. Ikaw yung nakikipag-direct. Pag nakuha ko na yung deal, siya lang yung makikipag-negotiate with me. Hindi na siya kay seller. Ngayon, kung makuha ko ng maganda-ganda yung property, kunyari nga, $2 instead of 3. Tapos, ang renovation budget lang is $1. Ngayon, alam ko, kikita ako ng $7 pag nag-invest ulit ako ng $1 dito. So ngayon, si makikipag-negotiate sa akin. Sasabihin ko kaya, bilhin mo to ng $6 kasi $1 lang yung i-invest mo eh to make another $3. So, happy siya kasi $6 pa rin yung magiging... Oo, hindi na bumaba yung margin niya. Kaya ayaw niya ng wholesaling siguro dahil dun niya ang mahirap sa wholesaling. Para kang scavenger hunter eh. Ayun nga. Pero pag once na-gets mo na ang wholesaling, yun yung pinakamadaling trabaho at pinaka, I would say, profitable. Less risk, less pa yung time na gugugulin mo to make money.